ating unang Teka Moment. It's Rose Fostanes all over again. Pangalawang Rose Fostanes. Isa pong Pilipina ang nagogi sa X Factor Australia. Siya po ay si Marlisa Punzalan. At talagang bata lang tong si Marlisa, 15 years old. At talagang nakaka-proud maging isang Pilipino. At sinabi nga ng X Factor na ito daw yung pinaka-tightest na pagka-announce ng pagkapanalo dahil meron lang silang difference nung kalaban niya na 0.01% sa public votes. At proud na proud naman po ang kanyang coach na si Ronan Keating, isa pong Irish singer. Diba si Ronan Keating yung sa... Diba boy band yan? Boyzone. Pero alam mo, When you say nothing. Diba yun? Okay, hindi lang kakanta. pero alam mo, yung crowd favorite yung kanyang katunggali. Crowd favorite. Kaya hindi siya masyadong nag-expect na siya yung mananalo. Na mananalo. Kasi ayaw niya daw ma-depress eh. Pero so, yun pa rin, nanalo pa rin siya. At hit na ngayon yung kanyang single doon. Yes, yung Stand By You, tama. Pero siguro, balikan natin yung mga performance niya. Meron siyang kumanta siya ng Titanium, tapos yung Yesterday from The Beatles. So talaga namang natuwa lahat ng tao. Siyempre, babae yung version eh. Tapos, again, yun na nga yung very powerful niyang Stand By You na ito nga, magkakaroon na nga daw siya ng single. Isipin mo sa Australia. At yun nga, syempre siya yung sunod na Fontanes kasi this year din may nanalo din sa X Factor Israel. Ngayon naman, X Factor Australia. Talaga namang mga Pinoy, no, very talented, misalo na pagdating Pero alam niyo ba, kantahan. Pang inspirasyon niya daw yung kanyang lola na namatay sa breast cancer. Kasi talagang, bata pa lang daw siya, nakikita na ng lola niya na may potential na singer. Siya. Pero alam mo, congratulations, nakakatuwa, no? Puro Pilipino yung mga umaangat sa international community at talaga nagbibigay ng honor at pride sa ating bansa. At isa na namang katalento at galing at husay ang naipakita nila. At congratulations to Marlisa Punzalan. At talagang proud na proud kami sa'yo dito sa Pilipinas. At alam mo ba, pagka-upload daw nung Stand By You na cover niya sa YouTube, ay ang dami daw likes kagad. Pero proud na proud din ha. Lalong-lalo na yung taga Polomolok, South Cotabato. Nandiyan yung mga kamag-anak. Okay. At saka madagdag ko lang kamukha ng writer natin yan, Si Lauren. Mukha ni Lauren. Okay. Pero eto naman, para sa ating pangalawang Teka Moment. Eto, mahilig ba kayo sa cosplay? Gagawin natin yan sa November 1. November 1. Kasi ito nga, isa na namang Pinoy. Ito talagang nakakatuwa dahil sunod-sunod po mga Pilipino nagpapakita ng kanilang mga husay at galing. Pati na rin ang kanilang talento. Ang nasama raw out of top 17, pang number 8 siya sa mga ginawa niyang costumes. Mala Johnny Depp raw yung mga ginawa niyang costume at hindi daw niya inakala na mapapasama o mapapabilang siya kasi para sa kanya, para mga ordinaryo lang yung ginawa niya. Pero napansin ang galing ng isang Pinoy. Pero kung titignan niyo yung ginawa niyang costume, dyan sa cosplay na yan, pinagalo-halo niya yung characters ni Johnny Depp. Yes. Mula sa Tonto ng Lone Ranger, sa Pirates. Willy Wonka ng Charlie and Chocolate Factory. At saka Edward Scissorhands. At saka syempre Ay, oo nga, no? Ayan, may scissors Ang yung kamay niya. galing. Tapos, syempre yung bandana, yung famous na character niya sa Pirates of the Caribbean, si Captain Jack Sparrow. Yes. Ayun nga. Alam mo, actually, nagbigay pa nga siya ng tips na pag ikaw pala kunyari nagko-cosplay, dapat bawat detalye, kahit yung mga maliliit na detalye, bibigyan mo ng pansin para, alam mo yun, maisabuhay mo talaga yung play o yung character na gusto mong gayahin. At siya, kita mo naman, pinagsama-sama niya pa lahat ng characters ni Johnny Depp. At mas napansin siya talaga. At ito, ang definition kasi ng cosplay, ito daw po ay isang performance art kung saan yung mga participants nagsusuot ng iba't ibang klase ng costumes at mga fashion accessories. Pero alam mo, hindi lang... Usong-uso yan kahit dito sa Di ba Pinas. minsan nag-guest tayo ng mga ganyan dito? Mga cosplayers, ito siguro yung mga talagang yung character talagang gustong-gusto na nila to the point na isasaboy at na-internalize na nila sa kanila. Alam mo, hindi lang yung costume, talagang minsan in character. Oo, ginagaya nila yung boses, yung salita, pati yung mga ways. Ang dami kong nakilala. Sino ba yung sikat dito na cosplayer? Si Alodia. Ang dami na niyang ginayang mga characters. Ikaw ba, kung ikaw magka-cosplay, sino nga... Sailor Moon. Sailor Moon. Oo, kasi nung bata ko yan yung sikat na sikat, si Sailor Pati Moon. boses kaya mo? Ay, hindi ko kaya. Parang Ako, alam ko kung sino sa'yo. Tunog Miss Minchin eh. Sa'yo si Goku. Goku? Dragon Ball Z. Dragon Ball. Hindi mo, ano ako eh, Zoro. Vegeta. Zoro. Hindi bagay sa'yo. Zoro. Hindi yun. Hindi bagay sa kanya si Donde este Zoro. español es Zoro. Bagay sa kanya si John Boy. O, ikaw. Si Sarah. Sarah. Ang mga patatas.
Sara, uso-uso ngayon yan. Mukhang may Ano pinapalabas po ulit. nangyayari doon? Yung parang sa social media, di ba? Yes, Viral mga yung mga memes. patatas. Oo. Ano Well, ba yun? inabutan niyo ba yan nung bata kayo? Oo naman. naman. May si Mahirap Sara, naman. Julio at Julia, kambal ng tadhana. Si Jello. Si Sedi, si Nelo, yung may aso. Okay. Peter Pan ang Ang dami. pinapanood ko ng mga panahon na yan. Si Huckleberry. Si Huck, tsaka si Fame. Alam, at marami diba, pang generation ko, Dimos, Voltes 5. Oh, yan ang Ay, wow. He-Man, Uy, marami rin gumagaya sa mga Patibot. cosplayers. Ako, Power Rangers. Ako si Oo. Pink. Kim Bayuman, Rangers. Shider. Yan. Oh, yan na. Pay TV4 yan, ha? Sige na. Dati, Batibot. So na ako. Okay. Batibot. Nung may Alam na cartoons natin pa yung dito. edad ni Odd, 1970s. Okay. At bukod dyan, pag-uusapan natin ang mga importante at mahalaga dito sa may PTV4 Good Morning Boss. Ang live discussion po natin ay ang tagumpay ng Pinay sa, or ang ating National Correctional Consciousness Week at ang mga pakinabang ng organic products. Okay, at mapapanood din po natin ang Cookie Master Boss. Kasama po si Director Asis Perez and makakasama niyo rin po ako sa One Life Fashion. At syempre, maaari nyo kami mapanood via live streaming www.ptv.ph. Maaari nyo i-like aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow po kami sa aming Twitter account at gmorningboss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo at magbabalik pa ang Good morning, boss!